Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Meron tayong bad news para po sa mga motorista dahil magiging epektibo na po ang malakihang pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo simula po ngayong araw ng Martes, June 18. Patay sa magkakahiwalay na abiso ng mga kumpanya ng langis, tataas ng piso at 70 sentimos ang presyo ng kada litro ng diesel. Magiging epektibo na rin ang price hike na aabot sa 85 sentimos ang kada litro ng gasolina. Samantala sa kerosene naman, madaragdagan na ang presyo na aabot sa piso at 90 sentimos kada litro. Nauna nang sinabi ng Department of Energy o DOE na ang big time oil price hike ay bunsod ng naitalang pagtaas sa inaasahang demand ng langis ng iba't ibang mga ahensya sa mundo. Nakaapekto naman din ang pabago-bagong galaw sa presyo ng langis sa international market. Hataw Balita ngayon. Nagkabanggaan ng Chinese Coast Guard vessel at ang supply boat ng Pilipinas na nagsasagawa ng resupply mission sa Ayungin Shoal bandang umaga nitong Lunes, June 17. Sa isang ulat ng Beijing, sinabi nito na alas 5:59 ng umaga nangyari ang insidente. Tumanggi ang Armed Forces of the Philippines o ang AFP na magbigay ng anumang detalye sa nangyaring supply mission. Hindi rin umano nito kikilalanin ang mali at mapaninlang ng mga pahayag ng China Coast Guard ng Pilipinas ang may kasalanan sa nangyari. Sa expose naman ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, sinabi nito na ang pag-deploy ng China ng amphibious assault ship ay upang guluhin ang mga Filipino scientists na nagsasagawa ng scientific survey sa Escoda Shoal. Hataw Balita ngayon. Hinundi na naman ng Estados Unidos ang mga agresibo at mapanganib na maniobra ng China malapit sa Ayungin Shoal na umano'y nagdulot ng pinsala sa katawan at mga sasakyang pandagat ng Pilipinas. Kasunod ito ng akusasyon ng Pilipinas at China sa isa't isa ukol sa paglahok sa mga mapanganib na maniobra habang isinasagawa ang misyon ng Pilipinas para mag-supply sa lugar sa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ. Sa isang pahayag sa social media platform na X, sinabi ni United States Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson na kinokondena ng United States ang agresibo at mapanganib na aksyon ng China sa nangyaring banggaan na nakasira sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas at humadlang sa legal supply mission. Dagdag pa ni Ambassador Carlson, tumitindig ang kanilang panig kasama ang mga kaalyado para suportahan ang malaya at bukas na Indo-Pacific region. Hataw Balita ngayon. Nakatakdang pag-usapan ngayong araw ng Martes, June 18 ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC ang isasampang reklamo laban sa suspendidong mayor ng Banban Tarlac na si Alice Guo at iba pa. Ayon kay PAOCC spokesperson Winston Jan Casio, tatalakayin nila kung paano palalakasin ang criminal charges na plano nilang i-file sa Biyernes laban sa alkalde sa Department of Justice. Malakas din ang paniniwala ng ahensya na may matitibay silang ebidensya laban kay Mayor Guo na lumalabas na nakapirma sa maraming dokumentong may kaugnayan sa ni-raid na Philippine Offshore Gaming Operator sa kanyang bayan. Iniimbestigahan na rin nila ngayon ang posibleng kaugnay ng mga illegal na aktibidad sa sinalakay na Pogo Hub sa Bamban at Porac, Pampanga. Hataw Balita ngayon. Dumating na sa bansa kahapon June 17 ang 21 Pinoy seafarers ng MV Tudor na inatake ng Houthi rebels sa Red Sea noong June 12. Ayon sa kapitan ng cargo ship na si Christian Dumarique, una nilang namataan sa naturang karagatan ang isang bangka na ginagamit sa pangingisda bandang alas 9 ng umaga noong June 12. Dalawang pagsabog umano ang tinamo ng cargo ship kung saan sakay ang 22 Pilipinong crew nito. Bilang bahagi ng kanilang operasyon, ang pagbibilang at paghanap ng mga tauhan kapag may emergency cases.
Sinabi ni Captain Dumarique na bigo silang makita ang isang nawawalang Filipino seafarer na nasa engine area. Ayon kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, sasagawa pa ng operasyon para sa nawawalang Filipino seafarer. Pagkarating sa Ninoy Aquino International Airport, isinailalim ang mga seafarer sa medical examination. Hataw Balita ngayon. Bali, apat po na kami, apat na grupo na pumunta sa US warship. Doon kami pinatulog ng isang gabi, pinakain, tinanggap nila kami ng maayos. Pero ginawa po namin lahat ng paraan na hanggang pag-alis po, before po kami umalis, chinek po namin kung gusto namin kung lumutang man lang yung bangkay niya, makuha namin. Pero wala po kaming nakitang lumutang na bangkay. We have to be precise about this, no? He is missing, he has not been found, and he has to be searched before we can make conclusions kung anong nangyari sa kanya. He has to be found, searched and found. Hataw Balita ngayon. Nanawagan ang mga empleyado ng government station na People's Television o PTV kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tulungan sila sa sitwasyon nila ngayon matapos ang ginawang pagpalit sa kanilang dating general manager na si Ana Puod. Nangangamba umano sila sa kahihinatnan ng inaasam na mga pagbabago sa kanilang employment status, partikular na ang kanilang hinahangad na regularisasyon para sa kanilang mga katrabaho. Sinabi ng isa sa mga board of directors. Sinabi ng isa sa mga board of directors ng grupo na si Irene Borja na nasa 3 dekada na sa istasyon, nais nilang ibalik sa pwesto ang dating general manager. Tinanggal umano ito sa pwesto sa hindi nila malamang dahilan. Dagdag pa ng mga ito, maayos naman ang pamamalakad ni Puod at marami itong nagawang maganda para sa istasyon mula nang maitalaga noong June 2023. Ngayong bago na ang general manager nito, inaasahan nila na marami ring pagbabago na mangyayari. Ang mahirap nila, posibleng tumagal din ang proseso ng ninanais nilang maging regular na empleyado. Sa ngayon, wala pang inilalabas na pahayag ang bagong talagang general manager ng government-owned TV station ukol sa issue. Tulungan niyo po kami. Dapat maramdaman niyo po yung hinaing namin. Kung paano po kami nagkaroon ngayon ng disappointment, paano na naman ang PTV, paano na naman ang mga empleyado. Dati po ang pinaglalaban namin, tanggalin niyo ang GM na yan sapagkat hindi po maganda ang kanyang ginagawa. But this is the first time na ipaglaban namin ang isang general manager manatili sa PTV. Maging ang presidente ng grupo ay pinagtataka bakit bigla Nag-deploy ang Philippine Coast Guard o PCG ng 3 barko sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc para proteksyonan at tiyakin ang seguridad ng mga Pilipinong mangingisda sa gitna ng bantang panghuhuli ng China sa mga papasok sa inaangkin nilang teritoryo. Batay sa isang pahayag ng PCG, iniutos ni CG Admiral Ronnie Hill Gaban na i-deploy sa Bajo de Masinloc ang BRP Teresa Magbanwa, BRP Malapascua at BRP Sindangan. Nagatid rin ang supply ng pagkain at gamot ang mga barko ng PCG sa mga mangingisda doon. Samantala, binuntutan umano ng Chinese Coast Guard ang BRP Sindangan habang nagpapatrolya sa lugar at may na-monitor ding 2 pang barko ng China malapit sa Bahura. Nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng bansa ang Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Bahagi rin ito ng teritoryo ng Pilipinas alinsunod sa United Nations Convention on the Laws of the Sea o UNCLOS at batay sa desisyon ng Arbitral Tribunal noong 2016 na nagpapawalang bisa sa sobra-sobrang maritime claims o pag-aangkin ng China. Hataw Balita ngayon. Walang pagtubiling tinulungan ng Philippine Coast Guard o PCG na maihatid sa ospital
ang isang sugatang Chinese national na sakay ng sakay ng isang Chinese vessel na sinasabing tumalon sa dagat noong June 10. Ayon sa National Maritime Center, nag-request ng medical evacuation ng nasabing Chinese vessel dahil sa kinakailangan nitong dumaan sa karagatan sa sakop ng Zamboanga City upang maitawid ang pasyente na nagtamo ng sugat sa kanyang ulo. Agad namang dineploy ng PCG ang BRP Capones upang isagawa ang operasyon. Sa pagdating ng barko ng Pilipinas, agad na inilipat ang pasyenteng Chinese upang maihatid sa pinakamalapit na ospital. Habang nasa biyahe, nilinis pa ng mga medical personnel ng Coast Guard ang tinamong sugat ng biktima. Ayon sa PCG, ang matagumpay na medical evacuation ay patunay lamang na nananaig pa rin ang kooperasyon at pagtutulungan ng mga bansa sa oras ng krisis. Pinagkalooban ng Department of Social Welfare and Development ng Family Food Packs ang mahigit sa 1,000 mga magsasaka sa Bicol Region na naapektuhan naman ng matinding tagtuyot sa kasagsagan ng El Nino phenomenon. Si Jerry Galicia, humahataw! Hataw Balita ngayon! Nagkakahalaga ng nasa 786,216 pesos ang pinamahagi mga relief goods ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol mula June 14 hanggang June 16 sa dalawang bayan sa Bicol Region. Kahit may mga pag-ulan ang nararanasan dito sa Bicol Region dahil sa pagpasok ng panahon ng tag-ulan, apektado pa rin ng drought o tagtuyot hanggang sa ngayon ang mahigit 1,000 magsasaka sa nakarampan nilang pagtatanim na naapektuhan ng matinding init ng panahon. Namahagi na ng Family Food Packs ang DSWD Bicol sa mga magsasakang apektado ng matinding init o tagtuyot kahit tapos na ang El Nino phenomenon sa bansa. Naglalaman ng bigas, delata, kape at iba pang pangunahing pangangailangan ng isang pamilya ang naipamahagi sa mga magsasaka. Bagamat pumasok na ang panahon ng tag-ulan, may epekto pa rin ang tagtuyot sa mga magsasaka sa nakaraan nilang itinanim ng mga palay, mais at iba pa. Batay sa tayang DSWD Region 5, 1,100 at isang magsasaka sa 41 barangay sa munisipalidad ng Milagros, Masbate at sa Pulangi, Albay ang nahatira ng Family Food Pack. Mamamahagi rin ng relief items ang ahensya sa mga susunod na linggo para naman sa mga mangingisda at magsasaka na apektado rin sa iba pang bayan sa rehiyon. Jerry Galicia, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita ngayon! Bumaba ang bilang ng krimen sa Davao City ngayong taon batay sa record ng Davao City Police Office. Mula January hanggang May 2024, umabot lamang sa 1,759 ang naitalang crime incident sa lungsod na mas mababa sa kaparehong period noong nakaraang taon na 1,831 cases. Nangunguna pa rin dito ang mga kaso ng pagnanakaw, pagpatay at rape. Bumaba rin ang bilang ng mga naiulat na index crime ngayong 2024 tulad ng murder, homicide, physical injury, rape, robbery, theft at carnapping. Ayon sa Davao City Police, ang pagbaba ng krimen ay dahil sa maigting na pagpapatupad ng police operation at peace and order sa lungsod. Sa kabila rin ito ng isyong kinakaharap ng Davao City PNP tulad sa paghahanap sa religious group leader na si Apollo Kibuloy at sa kamakailang pag-relieve sa 35 na pulis sa kanilang dako. Patunay lamang ito na nananatili pa rin isa sa safest city sa Asia, ang Davao City. Nararanasan ngayon sa bansang Sudan ng pinakamatinding taggutom sa mundo sa loob ng 40 taon. Dulot ito ng digmaan na nagaganap sa bansa sa pagitan ng Sudanese Army at Rapid Support Forces na nagsimula noong Abril ng nakaraang taon. Ito ang humahataw na balita ni Early Briones. Hataw Balita ngayon! Nahaharap ngayon sa isang matinding tagutom ang bansang Sudan.
dahil sa patuloy na pagharang sa humanitarian aids na makapasok sa mga apektadong lugar, sa kabila ng patuloy naman na pagpasok ng mga armas sa bansa. Nagsimula noong Abril ng nakaraang taon ang digmaan sa pagitan ng Sudanese Armed Forces o SAF at Rapid Support Forces o RSF na nag-ugat sa hidwaan sa pagitan ng dalawang magkaribal na general na sina Abdel Fattah al-Burhan ng SAF at Mohamed Hamdan Dagalo sa panig naman ng RSF. Patuloy pa rin ang labanan sa pagitan ng dalawang puwersa sa kabila ng hiling ng United Nations Security Council sa isang resolusyon na tapusin na ang paglusob sa El Fasher na siyang kapitolyo ng North Darfur Region na dating humanitarian hub. Patuloy din ang pagnanakaw ng RSF ng pagkain at hayop sa mga humanitarian warehouses, pagsira sa mga storage facilities at balon sa mga apektadong lugar, kung kaya lumalala ang taggutom sa bansa. Umabot na sa 14,000 tao ang namatay at 10 milyon naman ang napilitang tumakas sa kanilang mga tahanan. Ayon kay United States Agency for International Development Head Samantha Power, halos walang tulong na nakarating sa mga biktima sa ipinadalang $315 million na humanitarian aid ng Amerika. Bunsod ito ng pag-shutdown ng SAF sa cross-border access mula Chad papuntang Adre na siyang pangunahing ruta para sa mga tulong na pumapasok ng Darfur Region. Ayon naman kay US Ambassador to UN na si Linda Thomas Greenfield, ito na ang pinakamatinding humanitarian crisis sa buong mundo, na mas matindi kaysa sa taggutom na naranasan sa Ethiopia noong 1983 hanggang 1985. Hindi aniya malayong maging isang humanitarian disaster, lalo na at kulang ang atensyon at tulong na naibibigay sa krisis na ito. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Tatlong British opinion poll ang nagpakita ng nakababahalang mga resulta para sa Conservative Party ni Prime Minister Rishi Sunak. Batay sa mga survey, hinaharap ng partido ang electoral extinction sa nalalapit na eleksyon sa United Kingdom sa darating na July 4. Ito ang humahataw na balita ni Gerard Moral. Hataw Balita ngayon. Lumabas sa tatlong British opinion poll ang hindi kanais-nais na kapalarang posibleng harapin ng partido ni United Kingdom Prime Minister Rishi Sunak. Ayon sa isang pollster, maaaring harapin ng partido ang electoral extinction sa darating na general elections sa July 4. Inilabas ang resulta ng mga poll sa kalagitnaan ng kampanya sa halalan bago ang mga postal ballot at manifesto mula sa parehong Conservatives at Labour. Batay sa survey ng Savanta, naipakita na nakakuha ng 2 puntos mula sa nakaraang poll ang Labour Party ni Keir Starmer na umabot sa 46% na suporta habang ang Conservatives ay bumaba ng 4 na puntos sa 21%. Hinulaan naman ng isa pang poll ng Survation para sa Sunday Times na maaaring magkaroon ng 72 na pwesto lamang sa 650 membrong House of Commons ang Conservatives habang ang Labour ay posibleng manalo ng 456 na pwesto. Panghuli, ang isang poll ng opinion para sa Sunday's Observer ay nagpakita ng Labour sa 40%, ang Conservatives sa 23% at Reform sa 14%. Gerard Moral, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Ipinagtanggol ng National Defense Minister ng Canada ang desisyon na magpadala ng isang barko ng Canada patungo sa Cuba na kasabay ng flotilla ng Russia. Ayon kay National Defense Minister Bill Blair, layo ng nasabing hakbang na maragdagan ang presensya ng kanilang Navy sa rehiyon. Ito ang humahataw na balita ni Erica Luzong. Hataw Balita ngayon. Inaprubahan ng National Defense Minister ng Canada ang isinagawang pagbisita ng Canadian ship sa Havana batay sa payo mula sa Royal Canadian Navy at Canadian Joint Operations Command. Nilabas sa social media ng mga miyembro ng oposisyon, lalo na si Foreign Affairs Minister Melanie Joly, ang kanilang pagtuligsa sa naturang desisyon. Nagpahayag ng pagtataka si Joly sa pagkakaroon ng patrol vessel ng Canada sa Havana kasabay ng mga barko ng Russia. Ayon kay National Defense Minister Bill Blair, isang hakbang ang naging pagpapadala ng Canadian ship para maragdagan ang presensya ng kanilang Navy sa rehiyon. Hiniling nina Michael Chong at James Bezan ang investigasyon ng Parliamentary Committee habang hindi pa naglalabas ng pahayag si Conservative leader Pierre Poilievre ukol sa nasabing usapin.
Naganap ang pagbisita sa Havana ng barko ng Navy ng Canada unang beses mula noong 2016, habang sumusuporta ang Canada sa Ukraine laban sa Russia. Bumalik si Prime Minister Justin Trudeau mula sa isang summit sa Switzerland at ipinangako ang $52 milyong na tulong para sa Ukraine. Nilinaw ng Canadian Joint Operations Command na ang pagbisita sa Cuba ay para sa pagpapalakas ng relasyon sa pagitan ng Canada at Cuba. Nakatakda na manatili sa Havana ang HMCS Margaret Brooke mula Hunyo 14 hanggang 17. Erica Luzong, humahataw sa balita ngayon. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Martes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Base po sa ating latest na satellite image, patuloy pa rin ang epekto ng southwest monsoon o hanging habagat sa may western sections ng southern Luzon at Cavite. Although kung makikita po natin dito sa image, medyo numipis na po yung mga kaulapan dito sa may Sulusi. Although inaasahan po natin ngayong araw or ngayong umaga na magiging maulan ang panahon, partikular dito sa may kanlurang bahagi ng southern Luzon, pati na rin sa may western sections ng central Luzon area. So dyan po sa may Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, pati na rin ng Palawan, asahan po natin ang mataas na tsansa ng maghapon ng mga pag-ulan. Samantalang sa nalalabing bahagi naman po ng ating bansa, patuloy pa rin po yung mga isolated thunderstorms, so mataas na tsansa na makakaranas tayo ng mga isolated thunderstorms, pero pagdating po ng tanghali ay asahan po natin magiging mainit pa rin ang panahon. At sa ngayon po, wala naman tayong binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya sa mga susunod na araw, itong habagat or itong hanging habagat ang patuloy na makakaapekto sa malaking bahagi ng ating bansa. Hanggang sa darating na weekend, mataas po yung posibilidad na makakaranas ng maulan na panahon, lalong-lalo na dito sa may kanlurang bahagi ng Visayas, dyan sa Western Visayas, pati na rin sa may Zamboanga Peninsula at ilang bahagi din ng Southern Luzon. Sa kalagayan po ng ating karagatan, wala po tayong gale warning sa ngayon, kaya malaya pa rin makakapalaot yung ating mga kababayan na may mga maliit na sakyang pandagat. Iba yung pag-iingat lamang po sa mga planong pumalaot dahil possible yung mga offshore thunderstorms o yung mga biglaang buhos ng ulan sa karagatan. Ngayong umaga si Haring Araw ay sisikat ng 5:28 a.m. at lulubog mamayang 6:27 p.m. Napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Rhea Torres. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo'y magpasalamat sa Diyos na may lalang. Hindi lang safety riding ang na-develop sa mga rider na kumasa sa Manibela Challenge, kundi pati na rin ang pagkakaroon ng puso para lingapin ang mga kababayan nating nangangailangan. Itong linggo nagtapos na ang kauna-unahang season ng Manibela Challenge kung saan nakakuha ng cash prizes ang mga motorcycle team na kanila namang idodonate sa mga chosen beneficiary. Si JP Nunez, humahataw! Hataw Balita ngayon! Isinagawa na nitong linggo, June 16, ang awarding sa kauna-unahang Manibela Challenge na konseptong binuo ni Kuya Daniel Razon para ma-develop ang safety riding skills sa mga gumagamit ng motorsiklo. Ducati! First place ang Ducati PH team na nakakuha ng 500,000 pesos. Second place ang Team Progressive na nakakuha ng 300,000 pesos. Third place ang Discar team na nakakuha ng 200,000 pesos. Habang ang Team Triumph at combined group ng Motor Clyde team at Triumph ay nakakuha ng 100,000 pesos at 50,000 pesos. Ang mga premyong nakuha ng kada team sa Manibela Challenge ay direktang mapupunta sa kanilang chosen beneficiary at lahat ng yan ay tax-free. Kaya naman hindi lang skills sa pagmumotorsiklo ang natutuhan ng mga rider, kundi pati na rin ang paglingap sa mga nangangailangan. Idodonate naman ng Ducati PH team ang kanilang napanalunan sa isang institusyon na tumutulong sa pagpapagamot sa mga batang lumalaban sa iba't ibang uri ng cancer. I'm very happy that what we do for fun
I was able to help some charities, which on our team, we chose 2, Bahay Aruga and Black Nazarene. So we're happy na ang benefit nito, actually nag-enjoy na kami, tapos kung ano pa yung price, i-donate pa namin sa charity. Habang ang progressive team naman ay planong dalhin ng personal ang tulong na nais nilang ibigay sa kanilang benepisyaryo na Home for the Aged sa Quezon City at Abandoned Children sa Bicol. Mga senior citizen, kawawa rin, hindi nabibigyan ng suporta, tapos pangalawa, hindi rin nabibisita ng mga mahal sa buhay. Siyempre tayo, may magulang din tayo, maparamdam din natin sa mga matatanda yung pag-aruga natin, maski pa paano. Yung mga bata din naman sa Bicol, yun din, gusto natin bigyan ng toys, ng mga pagkain, books. Ang Discard Team ay tutulong sa mga matatanda na nangangailangan ng tungkod at wheelchair. Ang Team Triumph naman ay tutulong sa isang institusyon na sumusuporta sa mga kalalakihang may mental health condition. It's a group, yung advocacy nila that helps with men's mental health, yung they support yung sa prostate cancer, so anything about men's health. Ayon naman sa founder at CEO ng Lingap Balen na benepisyaryo ng combined team ng Motor Clyde at Triumph, sobrang laking tulong na nang nakuha nilang 50,000 pesos para maipambili ng pagkain at gamot ng nililingap nilang mga matatanda at kabataan. The abandoned kids right now, and the senior citizens that I am taking care of right now are 3,800 in the whole nationwide. So maraming maitutulong itong naibigay sa amin ni Motor Clyde for continuing, no, or mapapalaki pa yung scope ng aming foundation. Lagi po kaming may component ng charity. Kaya po, kung inyong aalalahanin itong Manibela Challenge, alalahanin din po ninyo na ito isang charitable works na gagawin po namin through you. Kayo po kasi ang magbibigay dun sa mga beneficiary ng mapapanalunan ninyo. Sobrang natutuwa po ako kasi dahil sa initiative nyo na ito, alam ko po na mas marami pa tayong taong matutulungan dito sa ating community. At the same time, nakita nyo naman po yung samahan ng mga riders talagang nag-bond. Samantala sa individual female category naman, nasungkit ni Tasha Rebabe ang first place mula sa Team Triumph. Second place naman ang 14-year-old motocross rider na si Shana Tamayo. At third place ang 15 years old na anak ni Manibela TV show co-host Alfred Watermax na si Jurella Sai Maximo. Hindi pa inaasahan so binigay ko lang yung best ko at saka lahat ng natutunan ko sa pagpa-practice. In-adapt ko lang during the race last Thursday. So thanks God naman, nakuha ko naman yung best time sa lahat ng lady rider na sumali. Quite satisfied din naman as being the youngest rider and it's my first time. I'm quite satisfied pero I think I'm capable of doing more. Actually po, hindi ko po talaga inaasahan to since hindi naman po talaga ito yung inaasahan ko. Ang expect ko lang po is wala. Kasi gusto ko lang po talaga mag-enjoy and maka-experience ng mga bagong challenges. But I am so thankful kasi nakakuha ko ng third place. Sa male category, first place ang Korean rider na si Woo Kyung-sun. Second place ang tinaguriang Willie King ng Pilipinas na si Kaloy Gaston. Habang third place naman ang rider at coach na si Sam Tamayo. Ang first place sa individual female category at individual male category ay parehong nakakuha ng 200,000 pesos at isang unit ng Triumph Scrambler 400X. Triumph Engineering or Motorcycles Engineering came up with Scrambler 400X, which is a more gentler bike for all road, on and off road terrain as well. Meron ding ilan sa mga rider ang nabigyan ng special awards. Si Shana Tamayo ay mayroong Emerging Rider Award bilang pinakabatang lumahok sa Manibela Challenge. Timeless Rider Award kay Ray Relativo bilang pinakamatandang lumahok sa edad na 60.
Precision Rider Award kay Ebenezer de Malanta mula sa Discar Team dahil sa kontroladong paggamit niya ng higit 1,000cc na motorsiklo. Pinarangalan naman bilang Rookie Rider of the Season Award si Benedict Galasan dahil 8 buwan pa lamang siyang gumagamit ng big bike bago sumabak sa 33 obstacles ng Manibela Challenge. At si Joanne Lu naman ay pinarangalan bilang Empowered Lady Rider of the Season. Ayon kay UNTV Manibela General Manager Jay Eusebio, masusundan pa ang season ng Manibela Challenge at handa pa ring sumali ang mga rider na bahagi ng unang season nito. Kasama kayo doon sa nagsimula itong kauna-unahang Manibela Challenge. Kaya ako po sinabi na kauna-unahan, pagkauna dapat merong kasunod. Well, looking forward to the next Manibela Challenge and I would love to join it. Baka mas marami pang team na sumali for the next Manibela Challenge and we are looking forward to the next challenge. Kung pwede nga sana, baka within the year, Manibela Season 2 dapat. Maraming salamat po. Congratulations. Kita-kita tayo sa susunod na Manibela Challenge. Check it out. Yeah! JP Nunez, humahataw sa balita ngayon. Patuloy na nakararanas ngayon ng matinding pagbaha. Dulot ng malalakas na pag-ulan ang timugang bahagi ng China, habang mataas na temperatura naman ang nararanasan sa ibang bahagi ng bansa. Ito ang humahataw na balita ni Miguel Ray De Leon. Hataw Balita ngayon. Naglabas ng weather alert ang National Meteorological Center ng China dahil sa matataas na temperatura na nararanasan sa ilang rehiyon sa bansa. Kasabay nito, ang severe flood warnings naman sa timugang bahagi ng bansa, dulot ng malakas na pag-ulan. Nagbabalang Beijing na maaaring umabot sa mahigit 37 degrees Celsius ang temperatura sa syudad sa araw ng Lunes at Martes. Inaasahan na mga abot sa 40 to 42 degrees Celsius ang temperatura sa Liaoning Northeastern Province ng China. Samantala, malakas na pag-ulan naman ang tumama sa Southern Fujian Province sa nakalipas na 7 araw at inaasahan na magpapatuloy pa ito sa mga susunod na araw at maaaring tumaas ng mahigit sa warning levels ang taas ng tubig sa mga ilog na maaaring magdulot ng mga pagbaha. Miguel Ray De Leon, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Laganap na ngayon sa mga lansangan ng Gaza ang sari-saring dumi sa mga imburnal, mga tambak na basura at kumpol na mga insekto. Inaasahang lalo pang lalala ang krisis na ito sa kalinisan sa lugar dahil sa mainit na panahon. At mula sa Edmonton, Canada, may humahataw na balita si Charles Corpus live. Hataw Balita Ngayon. Charles, ano na ang sitwasyong pangkalusugan ng mga mamamayan na nananatili dyan sa Gaza? Yes, Sherwin, madalas na ang panawagan ng mga human rights group dahil sa kahindik-hindik na sitwasyon ng pamumuhay ng mga residenteng nananatili sa Gaza. Batay sa pagtataya ng United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, naiulat ng mga pamilyang nasa Deir al-Bala ng Central Gaza na siksikan na ang mga shelter sa lugar. Sabay nito, naiulat din na marami na ring may sakit katulad ng hepatitis A, sakit sa balat at mga respiratory illnesses. Sa ulat ng OCHA, 2 sa 3 mga pasilidad para sa tubig at kalinisan sa Gaza ay sira na. Hindi na rin maaari magamit ang ilang pasilidad dahil sa kawalan ng seguridad, kawalan ng access at kakulangan ng kuryente o fuel upang mapagana ang mga generator. Sa isang lugar na tinutuloy ng mga Palestinian, ang tubig na maaari magamit ay wala pang 1 litro kada tao. Bunsod nito, kumukuha na lamang ang mga taong naroroon sa mga hindi tiyak na malinis na pagkukunan ng tubig. Inaasahan naman na maaari pang lumala ang sitwasyon sa lugar dahil sa tumataas na temperatura dala ng mainit na panahon. Hindi lamang mahalaga bilang inumin at panluto ang malinis na tubig, kundi upang mapigilan din ang pagkalat ng iba't ibang uri ng sakit. Balik sa'yo, Sherwin. Maraming salamat, Charles Corpus, nag-uulat ng live mula sa Edmonton, Canada.
Hataw Balita ngayon. Naging masaya, makulay at exciting ang selebrasyon ng 126 Philippine Independence Day sa Christchurch, New Zealand. Sa pangunguna ng Christchurch City Council at ilang Filipino community, na i-showcase ang ating mga piling kababayan ng ilang katutubong Filipino dance, mga awit at syempre pa ang mga Filipiniana outfit na kinagiliwan naman ng mga Pinoy at ibang lahi. Ito ang humahataw na balita ni Early Briones. Hataw Balita ngayon. Sa pangunguna ng Christchurch City Council, matagumpay na naipagdiwang ang 126th Philippine Independence Day noong Sabado, June 15, sa TSB Hall ng Christchurch City Library. Inimbitahan ng mga piling Filipino community groups upang mag-perform sa event. Kabilang na ang Dihamco Family, Musika Filipinas Aotearoa at Philippine Culture and Migrants Agency. Matagumpay na naisagawa ang makulay at makasaysayang paglalahad ng kwento ng Pilipinas sa pamamagitan ng pag-awit, pagsasayaw at pagpapakita ng mga katutubong Filipiniana clothings na naipamalas naman ng mga New Zealander Filipino entertainers o mas pamoso dito sa tawag na Kinoy, mga Pinoy na Kiwi. Mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas ang mga piling sayaw na ipinakita sa selebrasyon, na sinabayan pa ng Filipiniana Outfits Fashion Show mula sa mga orihinal na sinaunang disenyo hanggang sa modern designs. Ang mga Filipino folk dance at outfits presentation ay conceptualized naman ng Philippine Culture and Migrants Agency. Samantala, bukod sa pag-awit ng Philippine at New Zealand National Anthem sa pasimula ng programa, umawit din ng ilang Filipino folk songs ang Musika Filipina Aotearoa na talaga namang kinagiliwan ng audience. Ang Dihamco Family naman ay umawit ng modern love songs. Siyempre, kung Pinoy folk dance ang pag-uusapan, hindi mawawala ang tinikling. Ang ilang non-Filipino spectators, game na game din na sumubok sa nasabing sayaw at talaga namang kinagiliwan nila. Si El na soprano ng Musika Filipinas Aotearoa ay di pa din makapaniwala na isa sila sa naimbitahan ng council na umawit ngayong taon. Sobrang privilege po namin na ma-invite po kami ng council. We're very honored po to have the council invite us for this kind of event kasi sobrang special po siya. Not only for Filipino people here in Christchurch but also po sa mga other kabayan po natin na nasa ibang parte po ng New Zealand. Ayon kay Maya Abraham, manager ng Christchurch City Council Library, may mahalaga at malaking contribution ng mga Pilipino sa Christchurch communities sa health industry, farming, education at mga hanap buhay na categorized sa ilalim ng skilled workers, gaya ng karpintero, pintor at welders. We do our best to represent the community here in Christchurch, and the Filipino community is an important part of our demographics here in Christchurch. So we know that this celebration, Philippines Independence Day, is very important. So yeah, we make a big effort to celebrate Filipino culture as much as we can. So yeah, we always mark this day every year. Samantala, mula sa Philippine Consulate sa Christchurch, nagpahayag naman si Honorary Consul Nicole Macabalug ng sobrang pasasalamat sa pamunuan ng Christchurch City Council Library. Christchurch City Council and the Christchurch City Libraries, they will let us use this venue for our Philippine celebration. No? Talagang super thankful ang embassy, ang consulate, diplomatic mission dito sa New Zealand. Kasi it allows us to express, diba, our voice, our culture, and to show them that we are present, we are welcoming of our communities out here and what we can bring. Talagang yung mga values natin of looking after our community and the care that we have to our elders, talagang embrace sila dito. So the Philippine Independence Day, they always say we love the liveliness that the Filipino community brings. So we're very thankful for the Christchurch City Council for always doing this for us. Samantala, excited naman ng mga organizer ng event para sa paghahanda sa susunod na celebration ng Philippine Independence Day dito sa Christchurch. Ayon sa kanila, agad nilang sisimulan ng pagbuo ng konsepto kung paano mas maipapakita ang mayamang kultura ng Pilipinas sa mas lalong exciting, informative at magarbong presentasyon. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Hataw
Balita ngayon. At sa atin namang shoutout po kay Louie Lipanya na nagkarlan Laguna at syempre kay Mami Beth at Brad Dan Razon. Ayun, Amiel, ikaw naman, mukhang marami-rami yan. Oh, nag-shoutout na rin ako. Hello po kay Mami at kay Eda. Belated happy Sabbath anniversary po sa inyo. At ganun din sa ating mga wishers dito sa South Korea, sa mga nakasama natin ng launching ng Wish Bus South Korea, sa ating mga kababayan na sumuporta at sa ating mga kapatid din sa MCGI na walang sawang nagpakita ng kanilang pagsuporta. At sana po ay tuloy-tuloy po ang inyong maging support sa patuloy na pagbiyahe ng Wish Bus sa iba't ibang bahagi ng South Korea. Marie? Yan, ako, gusto natin dyan sa Wish Bus. At syempre po, shout out, good morning Kuya, good morning Ate Arlene, at syempre kay Daddy Edad, at ganun din kay Mama Beth. Salamat po sa Diyos at patuloy kayong samahan. Gayun din ang ating mga kasama dito sa Texas, USA, ang mga nag-celebrate ng Family Day kahapon, ang Killeen, Austin at San Antonio. Gayun din ang ating mga kababayan dyan sa San Pedro, Laguna, at syempre ang ating mga East Coast USA seniors na kasama natin gabi-gabi. At sa akin ni Amor, andyan na ang dinner. Go ahead, amigo. Ayun. Ayos yan. At syempre sa ating mga taga-subaybay sa iba't ibang panig ng mundo, ganun din sa mga tagapakinig po ng Hataw Balita ngayon sa Radyo Libertad 1350. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Kawikaan, Kapitulo 28, Talatang 22. Siyang may masamang mata ay nagmamadali sa pagyaman at hindi nakakaalam na kasalatan ay darating sa kanya. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Martes, ika-18 sa buwan ng Hunyo 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo Libertad 1350 at ang ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako po ang inyong amigo Sherwin Hulubong. At yan po ang mga humahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Tuesday morning, June 18, 2024. Mula naman rito sa Seoul, South Korea, ako si Amir Pascual, kamsahamnida. At mula naman po dito sa Austin, Texas, USA, ako si Marie Peñaranda. At dito sa UNTV at sa UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.